Parang siya yung first class ng Emirates ang pakiramdam niya. May sariling banyo, may tatlong doktor na nakapaligid, constantly kinukuha ang blood pressure niya. So, I think he's as comfortable as any billionaire in the country would feel. He is as comfortable as any billionaire. Actually, mga kotsero, billionaire naman talaga si Digong. Galing sa nakaon niya sa Pilipinas. Pero itong kanyang litigation sa Hague, malamang sa malamang mauubos yung nanakaw niya. Kasi kahapon, merong interview si Remulla, DILG Secretary Remulla. Tapos, medyo telling yung kanyang mga sinabi. At nakakagulat mga kotsero na kung isipin nyo, the gall or yung kapal ng mukha na meron etong mga DDFs na to para sabihin na na-violate ang karapatang pantao ni Rodrigo Duterte, ibang level naman na talaga yun. Parang medyo matigas na ang pagmumukha nito mga Dutertards na to, mga DDFs, guys. Kasi, malaman naman natin, si Rodrigo Duterte pala, sa kanyang pagkaka-aresto, parang living the billionaire's dream. Alam nyo yung SVIP treatment or VVIP na lang. Very, very important person. Ganun na pagkakatrato sa kanya. Nakagulat lang mga kotsero, na sa gitna ng lahat ng mga ganap nito, nakuha pa ng mga DDMs na magsabi na na-violate ang karapatang pantao ni Rodrigo Duterte. Bakit to? Kasi mga kotsero, papakita ko sa inyo. President's office paid for the plane that took Duterte to The Hague. Malacanang pa pala nagbayad nung eroplano. Imagine mga kotsero, na-imagine nyo ba to? Nagnakaw na nga siya ng taxpayers' money. Tapos ngayon, taxpayers pa ang nagdala sa kanya sa Hague. Nasaan ang hustisya, guys? Taxpayers pa nagbayad. So imagine, kasi naiisip ko, hindi na siya presidente. But they're affording him the courtesy. Take note courtesy lang ito. Courtesya ng pagtrato na parang dating Pangulo. At ang taxpayers pa ang nagbayad. Tigas ng mukha Nakakatawa lang kasi meron pa siya isang interview na idinitalye yung mga ibinigay. Yung courtesy na ibinigay kay Rodrigo Duterte nung siya ay inaresto. Halimbawa, papakita ko sa inyo yung video ng interview na yan. Medyo na po tayo dito sa, kamusta naman po yung biyahe ni ex-PRRD? Sumakay siya ng pribadong aeroplano. Seats 12, 10 ang nakasakay, 3 silya para sa kanya, lay flat ang kama niya. 3 doktor ang kasama niya, at saka isang nurse, at saka 2 security na pinili niya. In-offer namin sa kanyang kinakasama si Ms. Hanilet na sumama, tumanggi. Kasama rin si former Executive Secretary Bingbong Menendea at 3 pang kapulisan. So dyan po sa nakikita nating photo, sir, ano po bang description yan, sir? Well, nasa loob ng aeroplano to, no? Ayun yung lay flat, yung sabi namin sa iyo. At yun couch siya, hinuhugot siya, tapos lay flat siya. Parang siya yung first class ng Emirates ang pakiramdam niya. May sariling banyo, may 3 doktor na nakapaligid, constantly kinukuha ang blood pressure niya. So, I think he's as comfortable as any billionaire in the country would feel. Wow. He is as comfortable as any billionaire. Actually, mga kotsero, billionaire naman talaga si Digong. Galing sa nakaon niya sa Pilipinas. Pero itong kanyang litigation sa Hague, malamang sa malamang mauubos yung nanakaw. Kasi, hindi naman only ang pera everyday yan. Every month, babayaran mo yung abogado mo. Everyday, bibigyan mo sila ng kanilang pang-accommodations, pang-food, etc., incidentals, and all of those stuff. Babayaran mo yun. Kliyente ka nila mauubos yan one of these days. Wag kayo magtaka, baka magbila tumakbo siya ulit. If ever man, ma-acquit siya. Let's say, ma-acquit siya. Ang tagal nung kaso Halimbawa lang, bukawi siya ng Pilipinas, tatakbo siya ulit. Kahit 90 years old na siya kasi wala na siyang pera, kailangan niya magnakaw ulit. So, pero ano pong ginagawa nila dyan? Sine-check up po ba siya dyan? Kinakausap. Kita mo naman ang kamay niya. Nakaganyan lang. Parang hindi naman siya yung discomfort. Diba? Ang titong-kuti naman ang paa niya, parang halos nakadikwatro yata di ba? Hindi ko masyado makita. Pero, PPC, very relaxed. Relaxed lang siya. Pagdating naman po sa... At very clear, walang poses yan walang poses yan. Walang poses, okay. So, ano po yung sa food naman? Kasi may post po na sandwich lang yung kasi... Tama po ba yun? To tell the truth,
tinanong namin si Miss Hanilet kung anong food preferences. Ayaw magsalita. Tinanong namin kung anong allergies. Ayaw magsalita. Tinanong namin kung anong gusto niyang kainin. Ayaw rin magsalita. So the only option was sandwich na lang para safe sa lahat. We tried our Ang weird, no? Tinanong si Hanilet kung meron ba siyang food allergies, meron ba siyang recommended food or dietary restrictions. Normal ho yan, eh. It's just a procedure. Pero, dito sa sitwasyon ni Hanilet, hindi siya nagsalita. Pati medical conditions, hindi niya sinabi. Diba? Hindi niya sinabi kung anong sakit. Dalawa lang yan, mga kotsero. Naisip ko, either ayaw niya mag-cooperate kasi ayaw niyang paalisin. So, iniisip niya, daw mag-cooperate, bahala kayo. Or, ayaw niya sabihin kasi para na yung isa. Which is worse, di ba? Pero let's see. Kasi balita natin, meron daw siyang, may bagong chismis, di ba? May chismis eh. Ang chismis dumidiskarte daw si depektibo. hindi naman pwedeng McDonald's sa pakainin sa kanya. So, we pinamdaan na lang ang sandwiches na acceptable. Na hindi tabahin, hindi maalat. Yung makakain lang. Ngayon, pagdating sa Dubai, nag-request siya ng Filipino food. Nagpakuha na. So yun. Pero parang may photo po dito na yung food niya. Ano ba yan? Pero yung sandwich ka, ano na? Hindi may fruits po eh. Ayan. Ayan, may fruits naman. Di ba? Yan naman po, pinakain, sinerve din daw sa kanya yan, tama, sir? Totoo yan. Totoo yan. Okay. At saka sinaserve sa kanya, sinaserve sa lahat hanggang pilot. Iisa na kinakain nila. Okay. So, ngayon, sir, meron ba siyang nararamdaman? Meron po siyang talaga medical Ma'am, condition? we have on video na ang physician ng PNP at EFP ay ini-interview si Ms. Hanilet. Tinanong sa kanya, ano po ang maintenance medicines niya? Ayaw Yun. po magbigay ng sagot. May tinanong kung ano ang sakit niya, ayaw po magbigay ng sagot. Tinanong kung kailangan last check-up niya, ayaw rin magbigay ng sagot. So, nagdala lang sila ng mga possible na gamot na kailanganin. Pero as far as cooperation, sinubukan naman namin lahat. Pero ayaw talaga nila magbigay ng sagot. And plus the fact that we offered not me, but the party offered Ms. Hanilet passage together with the president. She refused. Okay. Diba? Ang weird, no? Ayaw niya sabihin. Siguro iniisip niya, pag hindi siya nag-cooperate, hindi dadalhin sa Hague si Duterte. But that's so weird. Hindi ba naisip na kapag hindi mo sinabi yung impormasyon na yun, kukunin pa rin lang si Digong at wala siyang gamot on his flight? Or baka ayaw umamin, nakasama ang fentanyl. Baka madulas baka sabihin niya, fentanyl. Hindi, huwag kayong mag-alala, fentanyl lang kailangan niya. Baka ganun, guys. Baka sabihin lang, fentanyl lang kailangan niya, huwag kayong mag-alala. Okay na yan, basta may isa siyang pakete ng fentanyl, go. Di ba? Baka ganun. Pero ang weird lang talaga, mga kotsero. Kasi, syempre, maintenance medicines, may oras yan eh. Usually, 4, 6, or 8 hours. Ano kailangan? Regular pag inom nun. Kasi pag hindi, tegi, deads, bago pa siya makarating ng Hague. Kanina nga, iniisip ko rin, hindi kaya it is by design? Ibig sabihin, yun talaga ang gusto nilang mag-partner? Wag ibigay sa gobyerno para kapag nategi siya sa aeroplano, Ninoy 2.0, di ba? Total naman, matanda na siya. Sinasabi niya, matanda na ako, nagawa ko na lahat ng gusto kong gawin. Okay na ako mategi. Gusto niya mag-Ninoy 2.0. Wala namang maniniwala siya na bayani. Kayo ba naniniwala kay bayani si Ninoy? Ako, si Ninoy, hindi rin ako naniniwala ng bayani si Ninoy. Hindi rin ako naniniwala ng bayani si Duterte. Hindi ko siya bayani. At ito hong mga DDS, mga kotsero, pinipilit nila na isipin natin na bayani si Digong. Kahit hindi naman. Kailangan ho kasi nila yon para sa propaganda nila. Kailangan ho nila yon para isipin natin na okay sila. Kaso mo, hindi man, konti na lang Konti lang naniniwala Yun ang problema doon. Imagine, mga kotsero, criminal ka na, or alleged criminal. Pero ang transport sa'yo, ganun kagarbo, ganun kabongga. Matindi.